Magandang araw po sa iyo, Kuya Dax. Isa po ako sa mga masugid na taga-subaybay ng channel ninyo. Waiting ako lagi kung may mga bago kayong i-upload na kwento. Aminin ko na ilang kwento din ang pinakinggan ko bago ako nag-convince na mag-subscribe at iyon ang notification bell para sure na ma-notify ako once na may new upload ka. Hindi ako pala kwento na tao. Pero sa sulat ko po na to, gusto ko po ibahagi ang lahat sa nakaraan ko. Well, tama na ang pasakali at ito na, Kuya Dax, ang personal kong kwento. Tawagin niyo na lang po akong Edwin. 31 na ako sa kasalukuyan at nagtatrabaho na dito sa Maynila. Ang kwento kong ito ay nung panahon na hindi ko pa lubusang kilala ang sarili ko. Litong-lito ako kung ano ba talaga ako. At lahat iyon ay dahil sa isang tao na nagturo ng isang bagay sa akin. Si Kuya Albert. Sa mga summer break, madalas akong pinapadala sa probinsya para magbakasyon doon. Doon kami sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at may bintanang kawayan. Sa simpleng bahay na yon, natutunan ko ang isang bagay na hindi dapat natututunan sa murang edad. Mga 8 taon pa lang ako noon. Wala pa talaga akong malay sa kahit anong mali siya. May itinuro sa akin si Kuya Albert. Inaanak ng tatay ko na hindi pangkaraniwan sa akin. Isang gabi iyon, habang tulog ng iba, tinuruan ako ni Kuya Albert kung paano gawin yung ginagawa ng mga lalaki pag bored sila. Alam niyo nang ibig kong sabihin. Hindi ko nga alam noon na yun pala ang tawag doon. Akala ko laro lang. Basta alam ko lang, kakaiba yung pakiramdam. At pagkatapos nga namin gawin iyon, napansin kong may something sa kanya na wala pa sa akin. Nagtanong ako noon. Pero sinabi niya lang sa akin na paglaki ko daw, magkakaroon din ako noon. Ang daming beses naming inulit yun. Hindi ko alam kung mali ba yun. Kasi parang wala naman akong naharamdamang takot noon. Palagi niya lang sinasabi sa akin na huwag ko daw ipagsasabi para walang sumali na iba. Kasi pag sinabi ko daw, aayaw na daw siya. Ayaw niya nang makipaglaro sa akin. Sa totoo lang, natutuwa pa nga ako kung kami lang dalawa yon. Hindi ko rin naintindihan kung bakit parang inaabangan ko pa yung mga gabi na kami lang dalawa. Hanggang sa naging normal na nga sa akin iyon. Hindi ko talaga naintindihan ang mga oras na yun ang lahat hanggang sa tumungtong ako ng high school. Sa biology class namin. Unti-unting lumiwanag sa akin ang ginagawa namin ni Kuya Albert noon na hindi pala yun basta laro, na hindi pala dapat yun ginagawa sa murang edad. Doon ako nagsimulang mahiya sa sarili ko. Fast forward tayo. Nasa 20s na ako nito. Pagkatapos ng ilang taong pagtira ko sa Manila para mag-aral at nang magkatrabaho, bumalik ako sa probinsya para magbakasyon. Wala naman talagang espesyal na dahilan. Gusto ko lang lumanghap ng sariwang hangin. Magpagpag ng stress sa trabaho at sa ingay ng lungsod. Nung nakarating ako sa bahay ni na Kuya Albert na pansamantala kong tutuluyan, iba na ngayon ang itsura ng bahay nila. Masasabi mong umasenso na rin sila kahit papaano. May gate na bakal na dating puro ibinugsok na kahoy lang. Sementado na rin ang dingding nila. Pero nung nakita ko si Kuya Albert, kunti lang ang pagbabago sa kanya. Maliban na lang sa mga halata na yung mga guhit sa noo at pisngi niya. Pero matikas pa rin. Malinis pa rin tingnan. At oo, guwapo pa rin siya sa paningin ko. Pero may malaking pinagbago pala. May asawa na siya. Si Tita Len. Mabait naman si Tita Len, palangiti, maalaga sa 3 anak nila ni Kuya Albert. Gabi-gabi habang nasa kwarto ako sa may itaas, paulit-ulit kong iniisip yung mga nangyari noon sa pagitan namin. Paulit-ulit kong kini-question ang sarili ko kung naalala pa kaya niya yon.
Kasi ako tandang-tanda ko pa ang lahat. Paano ko naman kasi makakalimutan yon? Siya ang nagturo sa akin. Minsan may mga pagkakataon pa rin na nagkakabiruan kami ni Kuya Albert. Yung tipong parang wala lang, parang dati lang. Pero sa loob ko, hindi ko alam kung natutuwa ba ako o naiilang sa kanya. May isang gabi kami lang ang gising. Maagang natulog ang asawa niya at mga bata. Nakaupo siya sa may likod ng bahay. May hawak na isang bote ng beer habang nag-aayos ng mga lumang gamit. Hindi ko alam kung bakit pero sumunod ako. Tahimik lang ako habang pinagmamasdan siya. Yung paraan ng paghawak niya sa baso. Yung bawat galaw ng bisig niya. Lahat yon. Parang bumalik ako sa pagiging batang Edwin. Yung batang walang muwang. Sa mga oras na yon, wala pang nagbubukas na topic sa nakaraan. Sa gabing yon, ramdam kong pareho naming naaalala ang mga iyon. Isang gabi habang tahimik na ang kabahayan. Hindi ako mapakali kaya lumabas muna ako ng kwarto ko para magpahangin. Natanawan ko si Kuya Albert sa may sala na nakaupo at may hawak na namang isang bote ng beer. Hindi ko na hinintay na anyayahan niya ako. Kasi ang totoo, ako yung kusang lumapit sa kanya. Ako yung hindi nakatiis. At nung nakita ko siyang nakaupo at naka-boxers lang, biglang bumalik ang lahat ng alaala. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Hindi ko na rin hinanap yung tanong kung bakit. Ang katawan ko na lang ang sumagot. Sa bawat galaw, sa bawat titig, hindi ko na kailangan magsalita. Parang automatiko na lang na bumalik kami sa dati naming ritmo. Lahat ng kilos namin ay pamilyar. Pero ngayon ay may iba ng laman. Hindi na inosente. At para sa akin ay hindi na ito laro. Alam ko na kung ano yung ginagawa namin. At mas nakakalito na siya ngayon kasi hindi ko na may kakaila sa sarili ko na gustong gusto ko rin iyon. Walang salita pero ramdam ko yung tensyon sa pagitan naming dalawa. Yung mga daliri ko, humawak sa balat niya na dati ay malambot at mainit sa gabi. Ang hininga niya, malalim, mabigat, parang pigil pero buong buo. Yung katawan niyang minsan ko nang nakita noon, ngayon ay mas hinog na, mas malaki, mas nakakapekto sa akin sa paraang hindi ko alam kung ikakahiya ko ba o tatanggapin ko. Mainit ang paligid kahit malamig ang hangin. Hindi ko na binilang kung ilang beses ko siyang tinitigan habang ginagawa namin yon. Hindi naman niya ako pinilit. At nung maramdaman kong malapit nang sumabog ang bulkang Pinatubo, hindi ko na pinigilan. Hindi na gaya dati na gulat lang ako kapag may something na lumalabas. Ngayon, hinayaan ko lang. At sa pagtatapos naming pareho, bumalik yung katahimikan. Pagkatapos ng gabing yon, ilang araw pa akong nagtagal sa probinsya. Pero hindi na ako mapakali. Hindi ko masabi kung dahil ba sa hiya o dahil sa takot na baka maulit na naman yung hindi dapat inuulit. Kasi alam kong mali iyon. May asawa na siya at may 3 anak. Kaya isang hapon habang abala ang lahat sa labas, nagimpake na ako. Hindi ko na sinabi sa kahit sino na aalis na ako kinabukasan. Ayoko na magpaalam na may yakap po. Pagbibili na balik ka ha. Pagbalik ko sa Maynila ay ibang klaseng katahimikan ang bumungad sa akin. Wala na akong kasama sa bahay. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung mga alaala naming dalawa ni Kuya Albert. Sa mga sumunod na araw, pinilit kong gawing normal ang lahat. Nakikipagbiruan ako sa mga workmates ko. Nagpapanggap ako na okay. Pero sa loob ko, hinahanap-hanap ko si Kuya Albert. Hinahanap-hanap ko pa rin yung mga naging libangan naming dalawa. At habang lalo kong iniisip yon, mas lalo akong nalilito sa sarili ko. Kasi kapag may babaeng lumalapit sa akin, oo, may nararamdaman pa rin ako. Nakagandahan ako. Minsan napapatingin din ako. Pero hindi ko rin may kakaila kapag may lalaking dumadaan sa harapan ko
pareho lang ang nararamdaman ko. Minsan na akong nagkaroon ng girlfriend, pero masyado akong maingat. Parang laging may limitasyon. Parang hindi ko kayang ibigay ang lahat sa kanya. Isang gabi habang nakahiga ako sa kama, walang bukas na ilaw kundi mula lang sa screen ng phone ko. Pinanood ko yung isang vlog sa YouTube. Interview siya ng isang lalaki. Nagsalita tungkol sa pagkakakilala niya, kung paano niya nalaman kung ano talaga siya, paano niya tinanggap iyon, at paano siya dahan-dahang natutong magmahal ng totoo. Hindi ko nga naintindihan ang lahat ng sinasabi niya, pero ramdam ko yung bigat sa boses niya. Ramdam ko rin yung ginhawa sa dulo ng kwento niya. Doon ako nagsimulang magtanong na pareho yata kami. Naghanap ako ng mga forums, ng mga videos. Kahit podcast nga, pinakinggan ko din. Puro kwento ng mga taong duman sa parehong sitwasyon ko. At sa bawat kwento na napapakinggan ko, nakakita ako ng piraso ng sarili ko. Minsan halos eksaktong-eksakto sa akin. Ibang nga lang ang pangalan ng kuya nila. Nung una, Kuya Dax, sa aminin ko, natakot ako sa salitang bakla. Hindi dahil sa ayaw kong marinig iyon, kundi dahil ayaw kong aminin sa sarili ko na ganun ako. Kasi lahat ng expectation sa akin bilang lalaki, parang mawawala kung tatanggapin ko na ganun ako. Pero sa mga gabing sinusubukan ko magpakatotoo, na-realize ko na wala namang mawawala sa akin. Ako pa rin si Edwin. Lalaki pa rin ako. Nagkakagusto pa rin ako sa babae, pero nagkakagusto rin ako sa kapwa ko lalaki. At dun ko natuklasan ang salitang bisexual. Hindi madaling simulan to, pero aminin ko, napagod na rin akong itago ang lahat. Ayoko na rin laging tanungin ang sarili ko kung hanggang kailan ko kakayanin magpanggap. At higit sa lahat, gusto ko nang subukan kung totoo bang mas magaan kapag may nakakaalam na ibang tao. Nagdesisyon akong sabihin sa isang taong matagal ko nang kilala, si Carl, isa sa close friend ko. Hindi siya perfect, pero sa tagal namin magkaibigan, alam kong hindi siya judgmental. At higit sa lahat, may instinct ako na maiintindihan niya ako. Hindi ako gumawa ng malaking drama, walang planong coming out party. Nagkataon lang sa isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa isang inuman ng tropa, napahinto kami sa may overpass. Ilang ulit niyang tinanong kung may problema ba ako. Sa dami ng gusto kong sabihin, wala akong nasabi kundi, "Bro, may gusto akong aminin sa'yo." At pabulong kong sinabi na, "Hindi ko sigurado kung straight ako, bro. May nararamdaman ako minsan sa lalaki." Tumigil siya sa paglalakad. Akala ko lalakad na lang siya palayo o tatawanan ako. Pero ang ginawa lang niya, tinapik niya ako sa balikat. At ang naging sagot lang niya sa sinabi ko, "Ano ka ba, bro? Ayos lang yan. Proud ako sa'yo." Tapos parang wala lang. Binago niya kagad ang topic. Parang hindi big deal sa kanya ang sinabi ko. Ako pa nga yung naiwan na tulala. Pero alam mo, Kuya Dax, sa gabing yon, iba yung tulog ko. Mas mahimbing, mas kalmado. Kasi sa wakas may isang taong nakakaalam na ng totoong tungkol sa akin at hindi niya ako iniwasan. Doon ko na-realize na hindi pala acceptance ng buong mundo ang kailangan ko. Minsan isang tao lang ay sapat na. Hindi ko pa rin sinasabi sa iba, hindi ko pa rin sinasabi sa pamilya ko. Pero ang simpleng pag-amin na yon, para akong nabunutan ng isang pirasong tinik. Sa ngayon po hindi na ako nagtatago. Out and proud na ako bilang isang bisexual. Pero gusto ko lang linawin na bisexual po ako. Hindi po ako nagko-cross-dress. Hindi rin ako yung typical na nai-imagine ng iba kapag sinasabing bakla. Isa pa rin akong lalaki. Mas gusto ko pa rin ang damit ng mga lalaki. At kung titingnan man ako sa panglabas ko, siguro walang mag-aakalang ganun ang kwento ko. Pero hindi ko na kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa kahit sino.
Sa ngayon po ay may partner na ako. Magdadalawang taon na rin kami. Tahimik lang ang buhay namin pero punong-puno ng pagmamahalan. Hindi ko kailangang itago kung sino ko kapag kasama ko siya. Sa mga yakap at titig niya, para akong tinuturuan kung paano mahalin ang sarili ko sa parang hindi ko kailanman natututunan noon. Pinag-uusapan na rin namin kung mag-aampon kami. Wala pa kami sa puntong sigurado na kami sa desisyong iyon, pero nagkaisa kami na gusto naming buuin ang sarili naming pamilya. Pero sa ngayon, meron muna kaming aso, si Oreo. Isa siyang black and white na askal na iniligtas namin mula sa kalye. Pero sa totoo lang po, siya yata ang unang anak namin. Siya ang test run namin bilang mga magulang. Hindi ko pa rin alam hanggang ngayon kung dapat ba ako magpasalamat kay Kuya Albert. Kasi kung tutusin, siya ang naging ugat ng kaguluhan sa pagkatao ko. Pero sa kabilang banda, kung hindi dahil sa nangyari, baka hindi ko rin nahanap ang sarili ko. Baka hindi ko natutunang tanungin ang mga tanong na kailangang itanong. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo. Sana sa pagbasa nyo ng kwento ko at mai-ere ito sa YouTube ninyo, may isa o dalawang taong makakinig. Sana maramdaman nila na hindi sila nag-iisa. Ako si Edwin at ito ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng paki-like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click nyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto nyo mag-share ng kwento, i-email nyo lang po sa akin or i-PM nyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add nyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo or ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat ulit. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.